Good morning mga kababayan. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Matagal naman tayong hindi nagkita mga kababayan. Meron naman tayong kunting pag-usapan mga kababayan. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga sa inyo lahat dyan, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning. At sa ating mga kababayan dyan sa Amerika, sa buong Asia, at sa buong Europa, at sa North America, good morning, good morning, good morning, at or magandang gabi or magandang araw sa inyo dyan. Ingat-ingat po mga kababayan. So pag-usapan naman po natin itong ating Senate President na si SP Chisi Caldero. Chisi Caldero tawag ko sa kanya mga kababayan. Ang iba naman sandwich. Si sandwich ang tawag sa kanya mga kababayan. Dahil itong topic natin ay meron akong nakuha isang video clip. Siguro ewan ko kung napanood nyo itong isang video clip nito mga kababayan. So isi-share ko po sa inyo. Kayo na po maghusga, kayo na po ang mag-comment, kayo na po ang mag-intindi sa isang salita na pinatagal ng ating SP regarding po doon sa impeachment ni Sara Lustay mga kababayan. So panoorin po natin mga kababayan ang video clip. Iyon po ay maiksi lang naman mga kababayan, mga 2 minutes lang. So sana hindi tayo i-copyright ng hindi sana ako i-copyright. Kaibigan, wag mo po ako i-copyright ha. So i-share ko lang po itong inyong video clip na ang ating pamantayan sa UP ayan po. ay all or nothing. Ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Tama. Isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. Palakpakan. At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025. Hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future. Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay. Maraming salamat. May nagtanong si Ma'am Gracie Rodriguez. So narinig natin mga kababayan salita ng isang profesora sa UP. Napakasakit kay SP Escudero intindihin. Yan ang sinasabing pag mayroon kang ambisyon sa politika mga kababayan, despite the fact ginabali, at hindi lang yon,
dahil sa pera nga mga kababayan. Especially naman doon sa ating Supreme Court. Narinig nyo na naman ang bagong mga balita sa mga mainstream media. Talagang inano po ng Supreme Court, dinijunk na ang impeachment laban kay Sara Lustay mga kababayan. Nawala na ang ating hustisya, ating kataas-taasang hukuman ay sa aking pananaw mga kababayan at opinion, may gumagapang doon na kapirahan. Isipin mo, landslide ang kanilang binoto, 12-0. Mabuti na lang ang ilan hindi nag-absent sa botohan. Wala nga silang, dapat may mga sila discussion yan sa plenaryo nila bago sila magbotohan pero parang secret voting na lang ang ginawa nila mga kababayan. Kaya talagang na ang ating justice system dito sa Pilipinas, pati katastasang hukuman, pera-pera na lang talaga mga kababayan. So napanood niyo po mga kababayan ang ating video clip na sana hindi tayo makapiright ni kaibigan, at kayo na po ang humusga tungkol kay SP GC Caldero at sa ating mga hukuman, sa katastasang hukuman mga kababayan. Maraming salamat sa oras nyo, maraming salamat sa panonood nyo mga kababayan. Please like and share mga kababayan, and please comment down below para dumami naman ang ating mga community mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood po muli. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga trabaho, lalo na po ang ating mga OFW dyan, ang ating mga seaman, ang ating mga residente sa ibang bansa. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay. Naghihintay po ang inyong mga pamilya dito sa Pinas at dito naman sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat-ingat po kayo. Maganda ang panahon ngayon, walang ulan mga kababayan. O siya, sige, ako naman po ay maghanap buhay. Andito ulit ako naka-standby sa aking tinatambayan sa may Shell dito sa Camarin mga kababayan. O siya, sige, muli ingat-ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay. Mahalin niyo po ang inyong hanap buhay, at higit sa lahat tayo po magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ibigay po natin ang ating mga kahilingan sa Kanya. O siya, sige, God bless us all. Bye bye.